Sa gitna ng nakapapasong init ng tanghali, sa gilid ng matayog na bangin, dumadaloy sa ibaba ang isang sapa kasing linaw ng kristal, kasing buhay ng humihingang kalikasan. Sa itaas nito, naglalakad ang ating pangunahing bida, si Palm, kasama ang tila laging reklamadong si Devo. Tahimik nilang binabaybay ang kaharian ng batuhan at luntiang damuhan, isang paraisong nabalot ng tensyon. Sa isipan ni Devo, muling sumiklab ang hinanakit si Palm, ni hindi man lang tumulong sa buong araw ng aming paglalakbay, para bang ako lang ang may dalang mundo sa likod. Ngunit wala siyang masambat, sapagkat ang katahimikan ni Palm ay parang makapal na ulap na hindi basta-basta masusukat. Sa isang kisap mata, napatingala si Devo, isang pulang liwanag ang sumiklab sa langit. Isang babala, isang hudyat, isang panawagan para sa lahat ng adventurer na magtipon sa iisang lugar. Agad nilang napagdesisyonan ni Palm na tumungo roon, batid ang bigat ng mangyayari. Habang naglalakad ang dalawa papalapit sa ibang grupo ay sinabi ni Devo na alam niyang kailangan umano nilang magbigay ng hudyat sa lahat kapag nakita na ang boss ng mga halimaw, ngunit laking pagtataka at di siya makapaniwala na gagawin raw talaga yon ng ibang grupo. Tahimik si Palm. Walang imak habang pinagmamasdan ang bawat grupo na naroon na, kulang ng isa. Isa sa mga grupo'y hindi pa dumarating. Isang kalungkutan ang bumalot sa kapaligiran, at sa mga mata ng ilang adventurer, masisilayan ang takot, ang pagdadalawang isip, ang bigat ng responsibilidad. Isang lalaking may tindig na puno ng yabang ang tumayo at nagsimulang magsalita. Magsisimula na ako, kumpleto naman na tayong lahat, wika nito, waring sinasakluban ng pride ang kanyang pagkatao. Ngunit isang babae mula sa kabilang grupo ang tumutol, paano ang grupo nila doon? Di pa sila dumarating. Malamig ang sagot ng maangas, hindi na mahalaga yon, magiging walang saysay ang og-ante sa kanila dahil nasaksihan naming mismong naduroj, pinaira piraso, at nilapa ang buong grupo nila doon, ng boss mismo ng lugar na ito, ang kilabot na mad poisonous mushroom. At makikita natin kung gaano kapangit, kabrutal at kanakakatakot ang halimaw na ito. Pagkarinig nito, napasigaw sa gulat ang babaeng adventurer, at sa kanyang mukha ay naglarawan ang purong takot parang nilamag ang kaluluwa sa biglaang balita. May pangambang tila usok na unti-unting bumalot sa puso ng ilang adventurer, habang binibigkas nila ang kanilang takot na parang panalangin na uupos sa hangin. Ang kanilang tinig, bagamat mahina, ay puno ng bigat, sabi nila isang dambuhalang suliranin ang nakaamba sa kanilang harapan. Wala raw silang sapat na lakas, ni tapang, upang sumuong sa panganib na dala ng isang nilalang na masahol pa sa bangungot, ang kilabot na kilala bilang mad poisonous mushroom. Kung ito nga raw ang tunay na nagtatago sa kailaliman ng dungeon na ito, isang nilalang na pinipintahan ng mga alamat bilang sagisag ng lason at kabaliwan, marapat lamang na talikuran na ang laban. Hindi na raw karangalan ang lumaban, kundi kahangalan. Mas mainam na raw humanap ng daan palabas ang escape gate bago pa tuluyang lumunin ng kadiliman ang kanilang diwa at katauhan. At doon, sa gitna ng mga aninong gumagalaw sa paligid, sumiklab ang kaguluhan, parang apoy na hinaypa ng hangin. Mula sa iba't ibang dulo ng silid ay nag-umpisang magsalita ang mga adventurer, bawat isa'y may kanya-kanyang pagnanais, paniniwala, at takot na pilit nilang pinapawi sa pamamagitan ng sigaw. Ang ilan ay nais pang magpatuloy, naglalagablab pa rin ang apoy ng determinasyon sa kanilang dibdib,
habang ang iba'y halatang nilalamon na ng pangambang baka ito na ang kanilang huling paglalakbay. Sa sandaling iyon, naging entablado ang lugar ng bangayan sa pagitan ng pag-asa at pagkatakot, ng tapang at pangamba, at ang bawat hininga ay tila tanong sa hangin. Sino ba ang tunay na magwawagi, ang may lakas ng loob, o ang may pagnanais na mabuhay? Takang-taka namang tinanong ni Devo si Pao na ganun ba talaga kadelikado ang mad poisonous mushroom. Si Pao Mei nanatiling malamig, waring nililok sa yelo ang kanyang titig, walang bakas ng pagkabahala, walang ni isang kislot ng damdamin sa kanyang mukha. Sa silong ng kanyang isip, may bahagyang buntong hininga ng pagkaunawa, siya pala ang tinuturing na boss. Isang uri ng pinuno na pinakakakilakilabot, lalo na sa mga tulad nilang musmos pa sa antas, mga naligaw na alon sa gitna ng daluyong. Samantala, si Daivoy tila musmos na aninong sumusunod, paulit-ulit na kinakalabit ang pansin ng ating bida. Naririnig mo ba ako? Tanong niya, may halong asar at pag-aalala sa tinig. Ngunit si Pao Mei di man lang lumingon, parang alon sa batuhan, wala ni bahid ng tugon, parang wala ring narinig. Sa paligid ng halimaw ay mga butas sa katawan nitong tila mga bitak ng impyerno, doon sumisingaw ang makapal na lason, usok ng kamatayan na humahadlang sa sinumang may lakas ng loob na lumapit. Sa harap ng ganoong panganib, ang paglalapit ay kasanlupit ng pag-suicide, at ang bilang na dati sandigan ng pag-asa ay nagiging isang katawa-tawang alala. Anumang planong patumbahin ito gamit ang karaniwang paraan ay tiyak na mapapawalang saysay. Habang si Daivoy unti-unti nang naiinitan, naglalabasan na ang mga ugat sa kanyang noo sa inis, tila apoy na gustong sumiklab, si Pao na may malalim na lumulubog sa dagat ng pag-iisip, sinisiyasat ang lambat ng posibilidad. Paano nga ba lalabanan ang halimaw na ito? Sa kanyang guni-guni, isang sagot ang marahang umusbong. Kung nais nilang pabagsakin ang halimaw na ito, kailangan nilang bumuo ng isang malawakang pag-atake, isang dagandong na kayang sumabog mula sa kalayuan. Ngunit heto ang sumpa, ang mga mahinang atake ay di rin kayang tumagos sa balat ng nilalang, masyado itong matigas, masyado ring mabilis. Muling nagsalita ang lalaking puno ng kaabangan, tila ba ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay balot ng pagmamataas. Saad nito na ang boss ay nakaharang sa gitna ng kanilang daan patungo sa lagusan ng pagtakas, parang isang dambuhalang anino na humaharang sa sinag ng pag-asa. Waring sinadya ng tadhana na ilagay ang halimaw sa pintuan ng kalayaan, upang masiguro na walang makaliligtas na hindi dumaan sa apoy ng pakikibaka. Isang biglaang sigaw ang gamutay sa katahimikan, si Devo, padalos-dalos, parang bagyong walang direksyon. Ano yun, natatakot kayo sa boss? Wala iyon. Aniya, puno ng pangmamaliit, isang apoy na palasong walang kapantay mula sa aking boss na si Pao, tapos agad ang laban. Worry, binabalot siya ng yabang, tulad ng mandirigmang di pa nakakaranas ng tunay na digmaan. Ngunit si Pao, na kanina pa tahimik na nagmamasid, ay napabuntong hininga. Hindi na niya napigil ang sarili, isang malamig na tugon ang lumabas sa kanyang bibig, may halong pagkainis. Tahimik ka na nga, ani Pao, malamig na parang hangin galing sa kabundukan ng Hilaga. At sa wakas, nagsalita si Pao ng buong hinahon at lalim. Mamamatay tayong lahat kung lalabanan natin ang halimaw na yan ng walang isip o kahit kaunting plano. Ang kanyang tinig ay tila kutsilyong dumaan sa kapal ng hangin, sapat para patamimahin ang kahit na sinong mayabang. Si Devo naman ay hindi makakibo, namutla ang kanyang mukha, at sa sobrang inis at kahihiyan, tila nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Ang apoy kung palaso ay hindi makakagasgas man lang sa balat ng halimaw, dagdag pa ni Pao, tila isang hukom na nagpapataw ng hatol. Nagulat si Devo, napalunok siya, at napatanong, bakit? Sumagot si Pao, mariin at walang pag-aalinlangan, kahit ang mga karaniwang mob sa loob ng gate ay halos hindi matinag na pakakunat, tila gawa sa bakal ang mga katawan.
Kaya paano pa kaya ang boss mob? Isang nilalang na di hamak ang lakas at tibay sa lahat ng kanilang binabantayan. At sa saglit na iyon, tumahimik si Devo. Ang kanyang yabang ay unti-unting naglahong parang usok sa hangin. Napagtanto niya ang kamalian ng kanyang mga salita na sa mundong ito ng halimaw at panganib, hindi sapat ang tapang lamang. Kailangan ang talino, diskarte, at pagkakaisa. Mayabang ang tinig ng lalaking puno ng angas tila espada ang kanyang dila, bawat salita'y may talam ng pangungutya. Napakalinaw naman ang pinagsasasabi ng Palm na yan, ani niya, sabay pag-iling at isang buntong hiningang pa ng pagkadismaya. Kaya't hindi na nakapagtatakang alipin lang ang mga tulad ninyo. Ngunit bago pa tuluyang lumalim ang kanyang panlalait, sumingit ang tinig ng isa pang lalaki, isang adventurer na may tikas ng mandirigma, ngunit may kirot ng kabastusan sa anyo. Hindi ito ang tamang oras para sa mga walang saysay na patutsyada, ani niya, matalim ang tingin. Ang kailangan natin ay solusyon, hindi yabang. At doon na siya tuluyang nakilala ng lahat ang maangas, na kupal, ay si Iburo. Hindi pa man natatapos ang sagutan ng dalawa, biglang itinaas ng ating bida ang kanyang kamay marahan ngunit may bigat ng kapangyarihan, na para bang pinutol nito ang alon ng kaguluhan. 50,000 pesos, ani Palm, kalmado ang tinig, pero ang bawat pantig ay tila putok ng baril sa katahimikan. Napakunot noo si Iburo. Ano raw? Nagpatuloy si Palm, malamig pa rin ang tinig, parang usok ng digmaan. 50,000 pesos kada isa. 30 kayong lahat. Ibig sabihin, 1,500,000 pesos ang kabuuan. Tumigil ang mundo. Ang katahimikan ay bumalat sa paligid na para bang lahat ay nilamon ng isang dambuhalang anino. Walang kumibo, maging ang hangin ay tila natigilan. At kapag nagawa ninyong ibigay yan, dagdag pa ni Palm, sabay turo kay Devo na parang inihahandog ang isang sakripisyo, kami ni Devo ay magiging party ninyo, kami ang magiging armas ninyo sa laban. Sandaling napako ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Ang bilis ng pangyayari ay parang lintik, walang babala, walang pasintabi. Ang mga mata ng mga adventurer ay nagkatinginan, may halong pagtataka, pangamba, at pagkabigla. Si Devo na may halos manginig sa gulat. Para siyang binagsakan ng langit, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Inilapat niya ang dalawang kamay sa kanyang ulo, hawak ito na para bang tinatangkang pigilan ang sumasabog na takot sa kanyang loob. Ano ba tong pinagsasabi ng loko? Bulong niya sa kanyang isipan, habang napapamura sa tahimik na galit. Sa bawat tibok ng kanyang puso ay kasabay ang tanong na hindi niya maipaliwanag, takot, gulo, at pagkalito na binuhusan ng malamig na tubig ng realidad. Biglaang sumabog ang tinig ni Iburo, tila kidlat na gumuhit sa langit ng tensyon. Ang kanyang boses ay apoy mainit, malupit, at walang alinlangan. Taglay nito ang galit na matagal nang ikinulong sa kanyang dibdib. Huwag kang magyabang. Sigaw niya, ang bawat pantig ay parang latigong lumalatay sa hangin. Namumula ang kanyang mukha, at ang mga ugat ay nagsilabasan sa kanyang noo at pisngi, mga ugat ng pagkapuot na tila'y nabubuhay sa sarili nitong galit. Mukhang hindi mo pa rin nakakalimutang dati kang alipin, dagdag niya, naglalagablab ang kanyang mga mata. Huwag mong isiping ang mundo ay yuyuko sa'yo magpakailanman. Ang mga oras ay umiinog, Palm. Walang kapangyarihang mananatili sa palad ng isang tulad mo. Hindi ito ang klase ng boss na madadaan sa painalaro mo, panlalait pa ni Iburo. Tila banibiyak ang pagkatao ng ating bida gamit ang mga salitang humihiwa. At kung nakikinig kami sa iyo, dugtong pa niya, at kung sakaling mabaygo ka, kung mamatay ka sa plano mong walang batayan, medadami kami lahat. Malilipol kami sa isang iglap. Ang mga tulad mong alipin, aniya, puno ng paghamak, ay sagabal lamang. Kayong mga mahihina, pabigat sa daan ng tunay na mandirigma.
Lalo na sa mga tulad namin na nasa matataas na level ng mga gate. Lumapit siya at mariing itinuro si Palm ang galit sa kanyang daliri ay tila maaaring sumunog sa sinumang masanggi nito. Isasantabi kita, maliban sa lalaking katabi mo yang mukhang ni hindi pa awakened. At sa masangsang na tinig, tinukoy si Devo. Ano bang silbi ng isang two-circle adventurer at isang dating alipin? Wala. Ni anino ng tagumpay ay hindi ninyo mahihipo. Ang kahihiyan at pangmamaliit ay ibinuhos na parang alcaitran, at si Devo kahit pilit nagpapaamo ng damdamin ay halos sumabog sa inis. Mga kupal na to, mga hanggal na hindi marunong tumigil. Yumiigting ang dugo ko sa bawat salita nila, bulong niya sa sarili. Hindi ko pinili maging pain. Pero kung ganyan ang tingin nila sakin. Sa gitna ng sumisidhing tensyon, marahang nagsalita si Palm tila malamig na hangin matapos ang bagyong emosyonal. Kung gayon, Iburo, ano ba ang plano mo? Tanong niyang walang panginggimi. May mas maganda ka bang ideya? Dahil kung mayroon, hindi na sana kayo nagsasayang ng oras na tipunin ang lahat. Habang binibigkas ang mga katagang iyon, sa kanyang likuran ay makikitang si Devo ay tila sinasaniban ng isang di maipaliwanag na enerhiya umuungol na parang hayop na pinipigilan ang sarili sa pagnasab. Ang kanyang mga mata ay nagdidilim, at ang kanyang aura ay nagsisimulang kumulimlam. Si Iburo naman ay di makaimik na patigil, napapahawak sa batok, at pinagpapawisan ng malamig. Sa isang iglap, nawala ang yabang sa kanyang mga mata. Pumikit si Palm, huminga ng malalim, at nagsalita ng marahan ngunit may bigat na tilay galing sa kailaliman ng kaluluwa. May nais lang akong linawin, wika niya, bagay na ikinataas ng kilay ni Devo. Ang party namin ni Devo, binubuo ng isang two-circle at isang one-circle adventurer. Mabilis na ibinaba ni Devo ang kanyang tingin sa sariling kamay, at sa kanyang pagkabigla, nakita niyang may nagliliwanag na one-circle seal sa balat nito. Napaatras siya sa gulat. Kailan pa? Bulalas niya. Tumawa siya sa kawalan, para bang hindi alam kung matutuwa o matatakot. Siguro isa akong genius. Sabi niya, half seryoso, half pambabara. Ngunit tinapatan agad siya ni Palm. Hindi ba't sa party rin ninyo, Iburo, iilan lang ang may two-circle? Isa, dalawa, kung tutuusin. Anong ipinagmamalaki ninyo? At sa saglit na iyon, kita sa mukha ni Iburo ang init ng kahihiyan. Napalingon ito, hindi makasagot, para bang nalunod sa sariling yabang. Isang babae mula sa hanay ng mga adventurer ang nagtaas ng kamay at naglahad ng tinig, malamig ngunit may tapang. Kung seryoso kayong maging pain para sa amin, handa akong magbayad. Ngunit, wala kaming ganong kalaking halaga sa ngayon. Walang pag-aalinlangan, tumugon si Palm, kampante at walang kapintasan ang tono. Hindi yan problema, kolektahin na lang namin kapag nakalabas tayo. At kung sakaling hindi tayo makaligtas. Tumigil siya, at ang kanyang tingin ay naging matalim, tago sa kaluluwa. Magiging sakripisyo kami, alang-alang sa inyong lahat. Ngunit biglang tumalim ang kanyang tinig, puno ng babala at diwa ng katotohanan. Ngunit, aniya, kailangang ang bawat isa sa inyo ay sumang-ayon. Walang sapilitan. Lahat ay dapat may kusang loob. At sa dulo ng kanyang salita, idinagdag niya, magdesisyon kayo agad. Ang oras ay hindi kaibigan sa lugar na ito. Kita sa mga mukha ng mga adventurer ang bigat ng desisyon. Nasa harapan nila, presyon na tila bumabalot sa paligid na parang makapal na ulap bago ang isang malakas na unos. Lumipat ang tagpo sa masukal na dako ng escape gate, kung saan nag-aabang ang boss na tila isang halijing nagbabadya ng kamatayan. Ang paligid ay nababalot pa rin ng makapal na usok na may lasong hatid, isang ulap ng kamandag na dumarampi sa balat ng mundo. Sa gitna ng dilim at amoy ng pagkamatay, patuloy ang halimaw sa pagnasab sa mga bangkay ni Dolan, parang hayop na hayop sa gitna ng piging ng dugo. Ngunit natigilan ito. Mula sa kalangitan ng ulap at anino, may isang bagay na dumaan, isang nagliliyab na palaso, sunog ang pakpak at galit ang diwa. Walang panahong mag-isip o umiwas ang halimaw, sinalubong nito ang palaso na tila ito'y isang sumpang ibinulong ng mga Diyos.
At sumabog ang liwanag. Isang makapal na usok ang muling lumukab sa paligid, isang ulap na tila naluluha sa init at galit. Sa gitna ng usok, makikita sina Palm at Devo, nakatikip ang mga mukha, handa sa lasong sumasayaw sa hangin. Kapag napansin tayo ng boss, mabilis tayong kikilos. May pag-aalangan si Devo. Totoo ba to, Palm? Gagawin talaga natin to, ang maging pain. Ngunit wala nang sagot. Ang oras ay dumudugo na. Sa isang iglap, nakabawi ang halimaw mula sa atake. Sa mga mata nitong kulay apoy at uhaw, sumiklab ang matinding galit. Tumalilis ito, mabilis na parang multo sa bagyo, patungo sa ating dalawang bayani. Paparating na, sigaw ni Palm habang tumatakbo. Bakit ang bilis nito? Sigaw ni Devo, habang ang kanyang mga paa ay tila lumulubog sa bigat ng presensya ng halimaw. Kasama ng halimaw ang daluyong ng lason, isang presensyang sumisigaw ng kamatayan. Nakanganga ito, naglalaway, at lumilitaw ang matutulis nitong mga ngipin, habang ang mga braso ay tila punong may galit na pilit humahampas sa hangin. Sa kabilang dako, gumalaw ang ibang adventurer. Isang babae ang sumigaw, "Bilasan ninyong i-activate ang escape gate bago pa man mamatay sina Palm at Devo." Isa sa mga adventurer ang humawak sa poste ng escape gate. Mula rito, kumislap ang asul na kuryente, lumundag patungo sa isa pang poste, at sa gitna ng liwanag, bumukas ang asul na portal. Tumakbo, at nagtakbuhan ang lahat, parang mga ibong gustong tumakas sa nag-aapoy na pugad. Samantala, sina Palm at Devo ay tuloy pa rin sa pagtakbo, habol hininga, pawis sa noo. Ngunit sa harapan nila, mga halimaw, marami, tila alon ng kamatayan. Napatigil si Devo, napakarami, ngunit tumayo siya, matatag, at inilabas ang kanyang polearm. Akala nyo ba, ganyan lang ako kadaling patayin? Sigaw ni Devo, dumadagandong ang tinig. Mula sa kanyang sandata, sumiklab ang dilaw na aura, isang liwanag ng isang first circle adventurer. Iwinasiwas niya ang sandata, at tila kidlat ang bawat hampas. Lumayas kayo sa harapan ko, mga hanggal. Isa-isang bumagsak ang mga halimaw, tinamaan ng galit at apoy mula sa kanyang atake. Ngunit bago pa siya makabawi ng hininga, may malamig na presensyang bomb-alot sa kanyang likuran. Lumingon siya, at naroon ang halimaw, duguan ngunit buhay. Nakanganga at handang lamunin siya ng buo. Ngunit bago ito makatama, isang apoy ang muling dumaan sa hangin. Isang fire arrow ang tumama sa ulo ng halimaw. Tumilapon ito, damyugo lalo ang mukha. Mula sa di kalayuan, si Palm, nakaluhod at nakatutok pa rin ang busog. Ang kanyang mga matay tila bituin, seryoso, tahimik, puno ng galit. Isa pang palaso, ngunit sa pagkakataong ito, nakaiwas ang boss. Mabilis pa rin ito, kahit sugatan. Hindi nagpahuli si Palm. Ginamit niya ang telekinesis, at sa hangin, isang asul na liwanag ang bomb-alot sa kanyang fire arrow. Sa isang galaw ng kanyang kamay, kinontrol niya ito pabalik, sinusundan ng halimaw na ngayoy tuloy pa rin ang paghabol sa kanila. Ngunit kahit gaano kabilas ang palaso, tila mas mabilis pa rin ang halimaw. Malapit na siya, sigaw ni Devo, pagod at puno ng kaba. Talon, utos ni Palm, hindi lumilingon. Isang hampas mula sa halimaw ang dumaan, ngunit walang nataman. Nakatalon na sila mula sa pangpang. Habang sila ay bumabagsak sa kalaliman, sumigaw si Devo. Kainin mo to, sa kanyang likuran, si Palm, tahimik, seryoso, at nakatutok muli ang busog. Isang fire arrow na may hawak ng kanyang buong lakas at galit ang binitiwan. At ang palasong iyon, tulad ng kidlat ng paghihiganti, ay lumipad patungo sa halimaw. Sa huli, bumagsak ang dalawa sa ilog sa ilalim. Tinangay sila ng agos, palayo sa peligro, papunta sa susunod na kabanata ng kanilang kapalaran. Hanggang dito muna ang ating kwento. Abangan sa susunod na video ang kasunod na yugto sa buhay ni Palm at Devo, at ang kinahinatnan ng mga adventurer na pumasok sa escape gate. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at i-share ang ating video. At sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag rin kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood.